Para po sa devotion natin patungkol sa random mutation. Ibig sabihin, yung mundo natin, kung pagbabasihan mo yung mga quote-unquote siyensya, sasabihin tayo ay aksidente lang, random. Na-develop tayo through the process of evolution. So, sabi nga dito sa isang meme, how evolution started. So, dati kasi, dati nung bata ako, nagbabasa ako ng encyclopedia. Nanggaling pala daw tayo sa dagat, no? Sa tubig. Tapos kumidlat, nagkaroon ng living cell, living being, or living something, no? Kung ano mga parang mga bacteria yon, hindi ko alam. Basta doon tayo galing. And then, nag-develop siya into, sea creatures, mga isda. And then, na-develop siya, nagkaroon ng amphibian, and then nagkaroon ng mga land animals, and then nagkaroon ng tao. So, ganito daw yung, how evolution started. Ayan, meme lang naman yan, no? Pero yan yung mababasa mo. Now, sa science kasi, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, ang problema ng science ito. The main problem in science, secular science. Ang iniisip nila, kailangan i-explain mo yung buong creation, itong mundo natin na ito, na walang Diyos. Kaya yung science natin, rebelde yan sa Diyos eh. Kailangan yung science, para maging totoong science siya, dapat i-acknowledge niya yung creation. Because God created all these things. Otherwise, mamamali ka ng interpretation ng creation. Kaya po, naniniwala ako na dapat dumami yung mga Christian scientists. Kasi yung mga Christian scientists, sila yung nakakapag-interpret ng tama pagdating sa, kung nasang area man sila ng science. Let's say, may kinalaman sa paleontology or pag-discover ng mga buto ng dinosaur. So, pag tinignan nila, creation ng Diyos yan. Dapat ganun yung perspective. Anyway, dito po sa devotion natin ito, pinag-aaralan natin yung sulat ni David, Haring David. So, sinasabi ni Haring David dito, hindi ako aksidente, Lord, thank you. Kayo mismo yung lumikha sa akin. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Ibig sabihin, hindi ako plinano lang ng magulang ng nanay at tatay ko. Kayo mismo yung gumawa sa akin. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So mga kapatid, damahin po natin itong mensahe na ito, itong salmo na ito, at gawin natin siyang panalangin. Kusapin natin si Lord, Lord, thank you because I'm not random. Nilikha niyo ako with a purpose. Kaya ito po yung mga naging puntos natin, no? We are not an accident. You are wonderfully made by God. You are designed for God's glory. At isa pong puntos na binigyan natin ng diin na gusto kong bigyan din ng emphasis ngayon, meron kang divine purpose. Ibig sabihin, may plano yung Diyos sa'yo. Yung Diyos naman, hindi lilikha just for the sake na makalikha lang. Parang mga inventor yan dito sa mundo natin or sa mga, mga nag-iimbento ng mga bagay. Let's say, lumikha ka ng sasakyan. Kaya ka lumikha ng sasakyan kasi meron kang intended purpose dun sa sasakyan na nilikha mo. May lumikha ng cellphone. Etong cellphone na to, nung nilikha to, may intended purpose, may reason bakit to nilikha. And when God created you, He has a purpose for you. Ang problema, etong cellphone, alam natin yung purpose. Yung sasakyan, alam natin yung purpose niyan para magamit natin sa pag-travel. Ang problema, yung sarili natin, hindi natin alam yung purpose. Madalas, no? Maraming mga tao, pag tinanong mo, what's your purpose in life? Walang, yung mga basic questions actually, walang makasagot ng maayos. What's the meaning of life? Pag tinanong mo isang tao, what's the meaning of life? Sa sobrang lalim niya, at the same time, sa sobrang babaw niya at sobrang simple, and sobrang profound, yung ibang mga tao nagugulantang, hindi alam kung ano isasagot. What's the meaning of life? What's the purpose of your life? Now, mga kapatid, ito po yung devotion natin na ito. It's an encouragement for us to discover our purpose. And how will you know your purpose? You read the Bible, you understand the Bible. Alam niyo po sa Bible, sa pagbabasa natin ng Bible, makikita natin bakit tayo nandito sa mundo. You will understand your mission, you will understand your purpose, you will understand your destiny, and you will understand why you are still alive. Maunawa mo ba't ka pa nabubuhay ngayon?
and maunawaan mo yung mind ng Diyos. Bakit kanya nilikha? Ano yung purpose ng Diyos sa'yo? So, patuloy lang po natin. Salamat po sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. At the same time, kasama natin sa daily devotions natin. I hope malaking tulong po ito sa ating paglagong spiritual na di-discover natin sino ba yung Diyos, sino ba ako dito sa mundo, and paano natin na i-relate yung existence ng Diyos sa ating existence. Ibig sabihin, nakikita natin na meron pala tayong relasyon sa Diyos. No? God is a relational being. And nakikita natin yung sarili natin na Lord, ito pala yung gusto mo. To have fellowship with you, to have relationship with you. And as time goes by, lumalago tayo sa pagkakakilala natin sa Kanya at lumalago tayo sa ating relasyon sa Diyos. And I hope pagpatuloy niyo po yung ating pagde-devotion every day. Of course, meron tayong mga personal devotions, nagbabasa tayo ng Biblia, sarili natin, no? And then we have our daily devotion here. So, ayun po, salamat po sa inyong pagsubaybay at salamat sa inyong suporta. Marami po tayong naabot dito sa devotions natin. Kaya kahit sobrang busy, kahit sobrang busy po ako at times, na-encourage pa rin ako na gawin yung mga devotions natin kasi you get to share the Bible. At pag yung mga tao nauunawaan yung Biblia, nauunawaan din nila yung purpose nila sa mundo. And yan po yung isa sa mga mission natin, no? Yung dumami yung mga Kristiyano na nauunawaan nila yung purpose nila at yung mission nila dito sa mundo. At yung mundo natin mas bumuti, mas umayos at mas malugod, mas maging masaya yung Diyos sa atin, mas maging happy yung Diyos. Whenever God looks at us, makikita niya yung mga anak niya faithful, tapat sa Kanya. And yung heaven, yung glory ng heaven nagre-reflect dito sa earth. Ano po ibig sabihin nun? Ito po ay alinsunod sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, pag dumadami yung mga Kristiyano na ginagawa yung kalooban ng Diyos, natutuklasan nila yung mission at purpose nila dito sa mundo, yung mundo na rin natin umaayos at gumaganda. At hindi ba matutuwa yung Diyos na yung mga Kristiyano, ginagawa nila yung best nila para magkaroon tayo ng mas magandang mundo, mas magandang pamilya, mas magandang mga komunidad. Something to think about. So magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions. God bless you po.